tungkol dito sa corruption na nangyari dito sa ating bansa. Alam niyo ho, sa sitwasyon natin ngayon, umigit kumulang 40 na kaming nakasuhan. Sa flood control scandal, ang nakakasuhan pa lang, at least the prominent names, 6. Kasama na ho dyan si Alcantara, si Bernardo, at saka si Bryce, na naging state witness pa. Pero yung lahat na nagagalit, lahat ng sumisigaw, lahat ng nagsasalita, may kaso na. In fact, I was just talking to Attorney Jimmy. Sabi ko, Attorney Jimmy, may kaso ka ba? O sabi niya, na-dismiss, MR, pending. Attorney Topacio, may kaso. Hindi ko pa, si Ka Eric, ang dami ito, suki rin to ng 3. Ayun, si Ka Eric. So, ang punto ko dito, itong mga taong tong lahat, wala naman kaming ginagawang sasabihin mong illegal. Kung hindi nagsasalita kami at galit kami sa korupsyon. At tingin ko, kami ay kumakatawan sa sentimiento ng lahat, hindi lang marami, ng lahat ng Pilipino na gusto ng hustisya, na gusto makulong ang mga nagnakaw at gustong maibalik ang perang ninakaw sa ating bansa. So kung titignan po natin sa ngayon, grabe ang naging SWS survey. Tingnan nyo ho, minus 15 nationwide. Pagdating mo dun sa mga bata, 18 to 24, nasa negative 17. Yung 25 to 40 ay nasa 40%. Galit. Pagdating, sabi nila, ay, kayo lang mga galit. Yung mga bobo ang nagagalit sa gobyerno. Alam nyo, sa mga college graduates and those that have higher degrees, higher learning, nasa negative 37. Ang galit. At pag tinignan nyo on a regional basis, negative 40 ho ang Mindanao. Consistently, galit ang Mindanao. Ang nakakagulat, humahabol ang Metro Manila. Negative 31%. Ang Metro Manila. Tinalo na ng Metro Manila ang Visayas. Bakit o ganito ang survey? Dahil galit ang tao. At yung galit na yan din no ang nagpapakita ng suporta sa Senado, sa 13 senators of the majority of the Senate today. Bakit? Hindi ho dahil sa impeachment yan. Walang problema ang impeachment. They don't have the numbers and they cannot impeach Vice President Inday Sara Duterte. Hindi ho yan dahil sa Constituent Assembly. They don't have the numbers at hindi nila kayang baguhin ang salingang batas. Yan po, ang away sa Senado ay dahil sa Blue Ribbon Committee. Yan talaga ang nagiging away. At yan po ay dahil sa ayaw nilang ilabas ang 18 Marines. Yung sinasabing delivery 3 times a week, minimum 500 million. Maximum 4 billion pesos. Huwag na natin isipin, yung maximum 1 billion per delivery na lang. Sa isang buwan, 12 billion pesos ang nawawalang pondo ng ating at ninakaw sa kaban ng ating bansa. Ayaw ng Blue Ribbon Committee na magsalita at ipatawag si E.S. Bersamin, si Secretary Pangandaman, si Yusek Adrian Bersamin, Yusek Traigib Olaybar. Yan yung 8 billion na nanggaling mismo kay Senator Ping Lacson. Ang sabi niya, niloko daw ang presidente batay sa sulat ni Yusek Bernardo. At ang sabi niya, yung 8 billion nasa 4 na taong to. E di pagsalitay natin, pakinggan natin kung anong sasabihin. Ayaw po nilang mapatawag si Mark Teksay at si Paul Estrada, 2 assistant ni Saldico, na may ledger. Maganda po yung ledger na yun. Hindi lamang kung saan binigay, kundi kung saan lang galing ang pondo. Ang sabi nga sa akin ni Saldico, during one of our conversations, nung nag-usap pa kami, Attorney Ferdy, ang sabi niya, alam mo, sabi niya, Idol, mas malaki pa nga doon sa mga road, yung safety road projects, ang bigayan. Yung netting, sabi niya, ang laki ng bigayan dyan. Ayaw nilang ipatawag si Manny Bonoan
na dapat magsalita dahil sinabi siya yung umawak ng 30 billion na nag-ayos doon sa 100 billion na pondo na ibinigay ni Saldico. Ayaw po nilang marinig si Saldico. Pag si Saldico pinayagan ng Blue Ribbon na magsalita under Zoom, magiging opisyal lahat ng sasabihin niya tungkol sa pondo. At higit sa lahat, ayaw po nilang ipatawag si Speaker Martin Romualdez. Ngayong araw lang naglabas ng statement yung kanyang abogado, si Attorney Atienza. Ang sinasabi, wala daw silang relasyon sa budget. He is the Speaker of the House. There is no direct function governing the budget in terms of approval and execution. Di pakinggan po natin, pagsalitain natin, di ba ang sabi ni Saldico, yung tamarind na bahay niya, amoy pera na. Dahil yung ilalam nun ay puro pera. Anong sabi ni Speaker Martin Romualdez? Pag ako pinilit nyo, magsasalita ako. Di ba yung palang admission na may alam siya? Yun nga kung sila E.S. Bersamin, Secretary Pangandaman, na magsalita si Saldico, biglang nag-resign. Yan ang ayaw nila sa Senado. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon bakit natin tinutulungan ang majority group na sinasabi lang gusto natin ng virtual voting? Kasi naman kakasuhan nila. Sino-sinong gusto nilang kasuhan? Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva. May 2 kaso pa kay Villar, pero ito yung 3 pending for plunder. May 2 kaso sa ICC, Senator De La Rosa and Senator Bongo. Kasi pagka umayag sa virtual voting, hindi nila makukuha ang liderato. At matutuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kahit na umaaresto yung 5 yan, hindi nila ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte because they still need 16 votes. So no connection pag inaresto. But with a majority, they can now change the leadership of the Senate. At kukunin ulit nila ang Blue Ribbon Committee hearing at patatahimikin ulit nila, hindi malalaman ng taong bayan ang katotohanan sa pagnanakaw sa ating bansa. Ngayon kami ngayon ni Senator Marcoleta biglang nagkakaso. Plunder, non-bailable. Pag hinuli kami, ang bilis. Yun nga sinasabi ko, kaming 40, yung mga nagsasalita, wala kaming sinasabing mag-armas tayo, magrevolusyon tayo, pumatay tayo. Sinasabi lang namin, may pagnanakaw. Hulihin niyo yung magnanakaw, galit kami dyan. Ang bilis ng kaso namin. Si Senator Marcoleta, may plunder. Nagkataon, nadamay ako. Alam niyo yun yung campaign donation na dinismiss na ng COMELEC. Donation. Dinismiss ng COMELEC, 3 kami na nagkaroon ng campaign donation kay Senator Marcoleta. Dinikit nila yun. Ginawang plunder. Yun lang yun. Ang plunder, kailangan pondo ng gobyerno, ninakaw natin. O kung di kaya, yung case ni ERAP, may binigay na pera, pagkatapos may kapalit. Wala namang kapalit. Wala namang hiningi. Nung ibinigay at tinulungan si Senator Marcoleta, ang standing niya sa survey, number 23. Hindi mo nga alam na mananalo si Senator Marcoleta. Ngayon, kinakasuhan kami at pinapabilis ang kaso. Ang sabi ko nga, kung may nagawa akong pagkakamali, kumain ako ng hopya sa opisina ni Senator Marcoleta. Yun ang kapalit. Pero yung hopya ni Marcoleta, hindi naman siya may-ari. Regalo din sa opisina niya ata yun. Dahil nung nakita siyang kumakain sa Kongreso ng hopya, yung mga supporter niya natutuwa, nagpapadala ng mga hopya-hopya. Nakita ko, hindi naman masarap. Sabi nung tinanong ako, sabi niya, wala ba kayong hinihinging pabor ngayon na senador na si Marcoleta? Sabi ko kahit na nagkakapi kami o kumain kami sa labas, hindi bumubunot si Senator Marcoleta. Ako pa rin na nagbabayad.
ng kapi naming dalawa. Siya na nga ang senador. Ako pa rin ang taya. Ganyan ang klase na nangyayari sa atin ngayon. Ang sabi nga noong una, silent martial law. Pero ang katotohanan ho, ang mas tamang term daw ay undeclared martial law. Kaya ho kayo na nandito ngayon, yung mga vloggers, damay na rin kayong lahat. Alam niyo yan, winarningan na kayo ng NBI. Ha? Ayan, magkakasakasama na tayo. 40 ho ngayon ang kinasuhan. Dito sa aking kaliwa, sa aking kanan, may mga kaso to. At wala kaming naging kasalanan kung di ilabas lang ang sentimento ng ating bansa. Ilabas ang sentimento ng taong bayan. Yung korupsyon, imbestigahan, ikulong ang mga nagnakaw, at ibalik ang pondo ng bayan. Hindi kami matatakot, hindi nyo kami matatakot, at kami patuloy na lalaban. Magandang umaga po sa inyo.